Good morning. Morning. Salamat sa Panginoon sapagkat mag-aaral na po ulit tayo ng salita ng Diyos sa oras na ito. Atin pong buksan ang ating mga Bibles sa Colossians chapter 4, verse 6. Colossians chapter 4, verse 6. Hiniling ko po ang bawat isa na tayo may magsipindig. And let us read this together. Colossians chapter 4, verse 6. Ready? Begin. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon para maunawaan natin ang mga salita ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat binigyan mo namin ng kalayaan na pag-aralan ang inyong salita. Salamat sa kaligtasan na meron kami na siyang dahilan kung bakit kami po ay magkakaroon ng kakayahan na maunawaan ito dahil sa Panginoong Kristo na nasa puso namin. Panginoon, tulungan mo kami na may sagawa ang salita mo na maririnig namin ngayong umaga. At patuloy na tulungan mo ang inyong lingkod na may bahagi ang inyong salita na maayos, malinaw at may kapangyarihan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapuna po kayong lahat. Nais ko po kayong tanungin, sagutin niyo po ito. Itong aking tanong na ito, wala pong mali at walang tama sa sagot niya. Huwag kayong mahiya kung sino ang kung ano ang pumasok sa utak niyo na sagot sa tanong na ito. Okay? Who is your greatest influence? Sino ang naka-influensya sa inyo? Kung anong ginagawa niyo ngayon, o kung anong na gusto nyo maging, sino yun? Yung nag-influence sa inyo. Unahin natin si Jen. Who is your greatest influence? Who? Me? Okay. Si Jenny. Mama? Ako. Si Robin. Tito mo. Si Claudine. Mom. Pinsan mo. Okay, si Josa. Sa akin po kasi naisip is pictures. Pictures. Okay. Si Sharon. Mama. Okay. Si Alisa. Mama. Say. Papa. Papa. Okay. Si Roxy. Mom. How about Mateo? Who's your greatest influence? Who? Sino? Your family. Okay. Si Tatay Will. Si Nanay Bel. Nanay. Si Sister Pate. Family. Okay. So, lahat tayo ay merong nang-influence sa atin. No? Ako, ang masasabi ko si Pastoral. Kaya ako nagpasto because of Pastoral. Dati ni Brother Jai. No? Lahat tayo ay merong gustong si Mami ito. Sino yung influence mo? Tatay mo. Si Nainay. Papa mo. Okay. So, lahat tayo ay yung kung mga meron tayong gusto na maging. O kaya ang dahilan kung bakit tayo ganito ngayon, ganito tayo mag-isip, ganito tayo magsalita, ganito tayo pumorma, ay dahil may naka-influensya sa atin. Di ba? Tandaan niyo siguro ng mga bata kayo, ang tanong ay, anong gusto nyo maging paglaki mo? Di ba? At meron tayong iba-ibang mga sagot. Masasabi nyo ba na itong naka-influence sa inyo ay this is the best or they are the best person na nag-influence sa atin? Are they the best? Are they the perfect person to influence us? Sa palagay ko ay hindi sapagkat they are imperfect. Marami silang mga weaknesses. Diba? Pero alam niyo sa Bible, merong itinuro ang Panginoon na dapat maging influence natin. Dapat sundin natin. And I do not know kung sa pagtanong sa inyo na anong gusto mong maging paglaki mo,
may nagsagot sa inyo na gusto ko na makilala pa si Jesus. Na-experience niya, nasabi niyo ba? May narinig ba kayo? I want to be like Jesus. Parang, what? Pagka siguro may narinig kayong gano'n, magugulat kayo, parang, what? Pero mga kapatid ngayong umaga, nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, ito po ang design ng Diyos sa atin. To know Christ and to be like Christ. Okay? Siguro kaya hindi natin ini-entertain itong truth na ito sapagkat parang napaka-imposible nun. Di ba? Ako magiging katulad ni Kristo. Pero mga kapatid, ngayong buwang ito ng May, ito po ang ating ipapanalangin, pag-aaralan, at sa biyaya ng Diyos ay may sagawa natin po sa ating pong buhay. To be like Jesus. Ano? To be like Jesus. Yan po ang tema natin ngayong May 2024. Sa Romans chapter 8, verse 29, basahin niya po natin itong verse na ito. Ready? Begin. For those who also receive to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. As in yung salita, God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang ibig pong sabihin itong talatang ito, bago pa nilikha ng Panginoon ang sanlibutan ito, bago pa nagkakilala ang inyong mga ninuno, bago ka pa dumating sa mundong ito, ang plano na ng Diyos sa bawat sa atin is to be conformed to the image of Christ. So, itong planong ito, no, itong katotohanan ito, ay hindi lamang biglang naisip ng Panginoon na, ito kaya si Robert ay gawin ko katulad ni Christ. No? O kaya, ngayong 21st century, ang programa ko, lahat ng mga magiging Christian ay maging katulad ni Christ. Hindi po. No? Ito po ay bago pa magsimula ang lahat, ito na ang plano ng Panginoon. Alam na niya kung sino ang mga tao ngayon. Okay? So, this happened in the past. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ano pong ibig sabihin ng talatang ito? Ang sabi niya, are being transformed into His image. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, tayo po, sa kapanahunan, tayo po na nakakilala sa Panginoong Kristo, ay unti-unti na binabago ng Panginoon para maging katulad ng Panginoong Kristo. So, ang Panginoon sa oras natin ito, sa oras na ito, He is transforming us to be like Christ. No? So, kanina yung verse sa Romans chapter 8, verse 29, matagal na niyang plano yon. No? Ngayon naman at present, tayo ay kanyang binabago. So, lahat po ng sitwasyon sa buhay natin, mga kapatid, masakit man yan, no? Maganda man yan, no? Mapait man yan, o masarap man yan na experience mo, yan po ay ginagamit ng Panginoon to transform us into the image of the Lord Jesus Christ. At kung sa mga susunod pa na mga araw ng buhay natin, marami tayong makasalubong na pagsubok, sana maalala niyo itong talatang ito that God is using these things, for us to be transformed in the image of Jesus Christ. Sapagkat yun nga po ang ginagawa niya every day in our lives. Ano po ang sabi pa niya dito sa 1 John chapter 3 verse 2? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Dear friends, when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So dito po makikita natin yung completion, no, ng pag-transform ng Panginoon sa buhay po natin. Mga kapatid, we need to be transformed, no, para maging handa tayo pagpunta sa langit. Sapagkat kung tayo po ay pupunta sa langit ng ganito,
no? Na hindi po tayo katulad ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi tayo papayagan ng Panginoon na pumasok sa langit. Dito po, makikita natin yung kasiguruhan that the Lord will transform us. No? Hindi po tayo magta-transform ng sarili natin, kundi ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos ang magbabago sa buhay natin para maging ready po tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko po ngayong umaga, are we cooperating, no, sa transformation na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin? Do you know na lahat ng na-experience mo ngayon ay ginagamit niya ng Panginoon to transform us, to be like Christ, para maging katulad tayo ng Panginoon Jesus. Mga kapatid, ngayong umaga, ang susubukan po natin sa biyaya ng Panginoon na matutunan ngayong buwang ito. To be like Christ. At meron po tayong apat na areas sa buhay ng Panginoong Jesucristo na sa biyaya ng Panginoon nawa ay matulad natin, magawa natin. Kasi alam niyo po, hindi ito ipapagawa sa atin ng Panginoon kung hindi po natin kaya. Kung ito ay imposible. Di ba? Parang kung ito ay isinulat dito ng Panginoon at hindi natin kaya, ituring lang natin kwento ito. No? At hindi natin, kumbaga, kailangan i-apply sa buhay natin. But the fact na ito ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, then let us see kung paano po mangyayari sa buhay natin na tayo po ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. So sa umagang ito, nais ko po na pag-aralan natin to be like Christ in our conversation. No? Maging katulad tayo ni Kristo sa pamagitan ng ating pakikipag-usap. Okay? Sapagkat, kung sasabihin mo lang na be like Christ, parang parang napakalawak na terminology at parang napakahirap gawin. Di po ba? But, kung atin po itong iisa-isahin, no? Hihimay-himayin, makikita po natin na ito pong utos ng Panginoon, itong design ng Panginoon can happen to us. No? We can experience, no? Yun pong katotohanan that we can become like Christ in our conversation. At yan po ang ating pag-aaralan, no po? Buhat dun sa Colossians chapter 4, verse 6 natin pong binasa kanina. Sa Matthew chapter 7, verses 28 to 29, tingnan nyo kung paano makipag-usap si Christ. Ang sabi dyan, when Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at His teaching because He taught as one who had authority and not as their teachers of the law. Ganito po makipag-usap, magturo ang Panginoong Jesucristo. At ang reaction ng mga tao, the crowds were amazed. Namangha sila. Sapagkat yung mga teachers of the law, noong unang panahon, pag sila ay nagtuturo, ang sakit sa tenga. At ang hirap sundin ng kanilang mga sinasabi, ng kanilang mga tinuturo. Kaya ayaw nila makipag-usap sa mga Pharisees during that time. Sapagkat sigurado tatambakan sila ng mga utos and condemnation and judgment. Kung magkakausapin ka lang nila, pagka sasabihin nila, mali ginagawa mo. Pagka gano'n ang kasama mo sa bahay, kakausapin ka lang. Pagka sasabihin ng mali, gusto mo ba siya makasama? Gusto mo ba siyang kausapin parati? Naku, eto na naman to. Ano naman kaya maling makikita nito sa akin? Ganun po ang mga Pharisees nung unang panahon. No? Kinakausap lang nila yung mga tao pagkasasabihin kung anong dapat gawin at kung ano yung mali na kanilang ginagawa. Pero ang Panginoong Jesucristo, ito po ay katatapos lang ng Sermon on the Mount. No? Nung itinuro niya kung anong dapat gawin ng isang tao, kung anong dapat maramdaman ng isang tao na sumusunod sa Diyos. No? Sabi niya, blessed is the man, or blessed is he. Ang ibig sabihin po ng salitang blessed is
happy is he. Okay? Masaya ang isang tao. Okay? So, ito ang impact, no, ng mga conversations ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Na-experience na ba yun? Na pag nakikipag-usap tayo, no, ang laki ng impact natin ng mga sinabi natin. Or may nakausap na ba kayong tao na after nyo mag-usap, or before kayo mag-usap, parang ang sakit-sakit ng puso mo, ang bigat-bigat ng loob mo. Pero after nyo mag-usap, biglang gumaan ang iyong pakiramdam. Parang nagkaroon ka ng pag-asa. Parang gusto mong lumaban ulit. Diba? And you know what? When we pray that we will become like Christ, ganun din po ang magiging impact natin sa bawat tao na makakausap mo. At sa mga tao na makakausap natin na nag-desire din to be like Christ, yung kanilang paraan ng pakikipag-usap sa atin ay kakaiba. Ano? You will be amazed on how they talk. Okay? So, yan po ang desire ng ating pong puso. No? Yan po ipag-pray natin ngayong May na nawa matutunan natin by God's grace. Okay, balikan natin ito, Colossians chapter 4, verse 6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Lahat ng inyong pakikipag-usap, lahat ng inyong communication, no, should be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Pansinin niyo po yung always full of grace. Pagka sinabi pong always, ang ibig sabihin niya ay continuous, hindi seasonal, lagi, walang pahinga. Tapos, yung salitang full, parang sa sasakyan, full tank. Sinabing full tank, walang space na empty. Okay? So, sa iyong pakikipag-usap, dapat ikaw ay lagi, hindi tuwing Sunday ka lang maganda magsalita, hindi tuwing Saturday, hindi tuwing Wednesday, or hindi tuwing Monday. Dapat 24/7 of your life. Ang ibig sabihin po dito, always full of grace. Anong ibig sabihin ng always full of grace? Ang ibig pong sabihin niyan, may tatlong paraan para maging kagaya natin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pakikipag-usap, no, in our conversation. First, we need to be saturated with grace. No? Yung ating pong conversation should be saturated with grace. Dapat ito ay punong-puno. No? Ito ay napapalibutan ng biyaya. Kung inyo pong papansin yung word the grace dyan, naalala niyo ba yung simpleng kahulugan ng grace? Ang simpleng kahulugan niya ay unmerited favor. No? Yung pabor na hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Yan ang grace. Deserve nating maparusahan, no? Deserve nating mamatay because of our sins. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tinanggal niya tayo. No? Hindi niya binigay yung dapat ay meron tayo o dapat ay ibigay sa atin. Yun pong ibig sabihin ng biyaya. Ngayon, sa pamagitan ng ating pakikipag-usap, anong ibig sabihin ng saturated with grace? Conversation saturated with grace. Ang ibig sabihin nun ay courteous, considerate, and calm. Okay? Yun pong ibig sabihin ng isang ang pakikipag-usap na saturated or full of grace. Magalang, ano ba yung considerate? Tagalog sa considerate. Pasensyoso. Anong tawag dito? Parang, kapag pasensya ka,
No? Kaya papasensya mo siya. No, uy, nagkamali. Pasensya. Turuan mo ulit na mag-improve. Yun yung sabihin ng considerate. And calm. Kalma. Pero ang ibig sabihin daw po ng virtues dyan ay magalang. Magalang ka lagi sa pakipag-usap. Hindi yung mataray. No? At ang isa pang makikita natin ng courtesy daw sa ating conversation, ang sabi po dito, ay you listen patiently with the person. Diba? Pagka nakipag-usap ka, ikaw ba yung tao na sasabayan mo yung pagsasalita? Hindi pa tapos yung nagsasalita, sasabayan ka na. Nasabihan ba kayo na saglit, patapusin mo muna ako? Sabihan na ba kayo ng gano'n? Ako madalas sasabihan ng gano'n. Hindi pa ako tapos magsalita. Diba? Alam niyo kung sino nagsasabi lagi sa akin? Yung wife ko. Nag-uusap kami. Hindi pa ako tapos. Diba? Kasi ayaw mong mawala yung nasa utak mo eh. Pero hindi ka courteous pagka gano'n. Wala kang respeto pagka yung gusto mo agad siya sabayan. Or hindi mo siya pinagsasalita. Ikaw lang. Nakuha niyo po, ang punto ko, pagdating po sa yung pagiging courteous. No? At nagkaroon na ba kayo ng kausap na ganyan? Hindi ka makasingit. No? May nakausap ako sa isang Zoom meeting namin. Nagtanong siya sa akin, may tanong ka ba sa diniscuss ko? Sabi niya sa akin. Nasa second word pa lang ako ng tanong ko. Tanong ko parang 4 words. Nasa second word pa lang ako. May sagot na siya. At alam niyo kung gaano karami yung sagot niya. 50 agad. So hanggang sa nalimutan ko na yung tanong ko. At nag-iba-iba na kami ng topic. And after that meeting, pagod na pagod ako. Hindi naman ako nagsalita. Nakinig lang ako. Pero pagod na pagod ako. May mga ganun ba kayo experience? Mga kapatid, let us be conscious on the way we talk to people. Let us be courteous. Hintayin natin yung turn natin at bigyan natin sila ng time to speak, to explain themselves. Sometimes sa galit natin, nagpa-blackout na tayo. Ayaw na natin pakinggan. Wala. Walang paliwanag. Diba? Walang paliwanag na maka-pacify ng ating po galit. No? So, if you want to be like Christ in our conversation, we need to saturate our conversation with grace. We need to be considerate also. No? Again, ang dito, maging matyaga tayo. And then maging kalmado tayo sa pagsasalita. Okay? Alam niyo po, mayroon akong dalawang bayaw na foreigner. Yung isa ay Amerikano at yung isa ay German. Pagka dumadating kami, doon muna sa German. Pag dumadating kami sa bahay nila, kami magkakapatid. Tatago na yun sa basement. Yung basement yung bahay nila. Sabi namin doon sa kapatid ko, bakit pupunta siya sa basement? Or bakit hindi siya lumalabas pagka nandito tayo? Ano niya sabi niya? Kasi sabi niya, iingay daw natin. Sigawan daw tayo ng sigawan. Yung ibang ganun tayo, kumusta? Ano nangyari? Diba? Parang mangumusta ka lang, sisigaw ka pa. Diba? Meron nga akong dalawang kaibigan, ang kumustahan nila, yung mura talaga. Mura talaga sila. Magkasawa yun, ha? So, kakaiba, no? So, ganun din yung aking bayaw na Amerikano. May basement din yung bahay nila. In fact, mas matindi ito. No? Pumupunta siya sa nanay niya. Pagka dadating kami. Kasi sabi niya, naku, dito naman yung mga maiingay mong kapatid. Kasi ganun tayo mga Pilipino, no? Pagka magkumustahan. Talagang maingay. No? Hirap tayong magbulungan or yung
kalma lang. Yung number 2 lang ang volume. Lagi tayo naka 5 eh. Diba? At pagka makakausap niyo itong dalawang itong bayaw ko na German, saka itong bayaw ko na Amerikano, napakakalmado. No? Talagang lalapit ka sa kanya no, pagka magsasalita sila. As in, modulated yung boses pero parang marirelax kapag narinig mo ang boses. So, ganun po ba tayo makapag-usap, mga kapatid? If you want to be gracious in our conversation, we need to be courteous, considerate, and calm. Sabi po ng Luke chapter 6, verse 45, a good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So mga kapatid, ganito po. Kung ano daw yung lumalabas sa bibig natin, yun daw ay galing sa puso. Ang puso ang nagdikta nun. Kaya kung masama ang laman ng puso mo, sigurado masama din ang lalabas sa bibig. Pero kung mabuti ang laman ng puso mo, sigurado ang lalabas sa iyong mga bibig ay mabuti din. Kaya nga sabi nung isang expert, you have to change your heart. Kailangan baguhin ang puso. Sapagkat ang puso po natin, according sa Jeremiah chapter 17, ito po ay madaya. Diba? Kaya ano lumalabas sa bibig natin? Puro pandaraya rin. Diba? Nangangako ka pero sigurado hindi mo tutuparin. Diba? Okay, pag tinext ka, where na you? Ilan sa inyo yun? Ang sagot ay, on the way. Pero, naliligo ka pa lang. Di ba? Why? Because our hearts are deceitful. Madaya ang ating pong mga puso. Kaya yun ang lumalabas sa atin. At yun po ay natural. Para po mabago ang puso natin, mga kapatid, we need the Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The Lord will change your heart. No? At pagka inayos ng Panginoon ang puso natin, yung lalabas din sa bibig natin ay tama, maayos. Kaya po tayo nahihirapan sa thought, no? Or sa katotohanan na to be like Jesus is impossible. Because marahil wala ang Panginoon sa puso natin. Or marahil nasa puso na natin ang Panginoon pero hindi natin siya sa puso. Ngayong umaga, kung gusto natin maging maayos ang ating mga conversations, kailangan sundin natin kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin. At magiging maayos po ang ating conversation. And of course, when our conversations ay maayos, what happens? Ano ang mangyayari? Okay, tingnan natin ang sabi sa Titus chapter 3 verse 2. Basahin niya po natin, ready? Begin. To speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. So ito po ang ibig sabihin noong conversation with saturated or saturated with grace. Ang isa pa po na makikita natin dito sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh words stir up anger. Subukan niyo po ito. Ito po ay proven ko na. Alam niyo po nitong, I think last month or 2 months ago, 3 beses ako nahuli ng pulis sa pagdadrive. Kami mag-asama. Laging swerving. No? Sa Caloocan, sa niya, isa pa. Basta 3 beses kaming nahuli. Pero naisip ko lagi ganito. Subukan ko na mag-sorry, malumanay lang ang boses ko. Mag-witness itong asawa ko dito, asa sinabi ko. Sorry ako, umamin ako sa kasalanan ko. Alam nyo, sabi nung police, siya, sige sir, next time na lang, tandaan nyo na, ganito dito. 3 times yun, gano'n na nangyari. Hindi ako gano'n dati. Dati, lumalaban talaga ako.
nakipagmatigasan talaga ako. Ginagalingan ko talaga yung arguments ko. Meron akong mga arguments na ganito. Hindi ko yan nakita sa exam ko nung ako ay nag-take ng exam sa license. Driver's license. Walang ganyang rule. Ganun na sinasabi ko. Alam niyo, sabi niya sa akin, hindi ka mananalo sa akin, sir. Hindi ka mananalo sa diskusyon. Kaya titikita niya ako. You were there. Pero yung last 3 na huli ko, sinubukan ko to. Uneffective. No? A gentle answer turns away wrath. But a harsh word stirs up anger. Kumusta ang mga pag-uusap ninyo? Kayo sa mga mag-asawa dito, boyfriend dito, magkakapatid dito. Paano kayo mag-usap? No? Pagka tumataas na ang inyong mga boses, no? Ano ang inyong ginagawa? Tuloy-tuloy ba? Hanggang ano ba? Hanggang ceiling? Hanggang kesame? Mga kapatid, kung gusto nyo magkaroon ng conversation, no, na saturated with grace, sabi niya, gentle answer. Maging kalmado lang tayo, mga kapatid. Kalma lang. Okay? Ano pa po sabi sa Proverbs 16:24? Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Okay? Ganda, no? Yung mapagbiyayang salita, no? Yung hindi masakit na salita, are honeycomb. Alam niyo po, noong unang panahon, ang honeycomb, no, or ang pulot-pukyutan, no, noong unang panahon, for them, ang honey ay parang chocolate ngayon, na masarap. Di ba? Parang Toblerone. Or may iba pa siguro kayong chocolate na brand na masarap sa inyo. No? Sa akin, masarap na yung Toblerone. Wala pang ano ba. Okay. And then sweet to the soul and healing to the bones. Alam niyo po, meron ka ako kami pinapanood na Korean novela. At nahook kami. Hindi ko alam kung napanood niyo yung Dr. Romantic. So ito ay kwento ng isang magaling na doktor. Na magaling talaga siya surgeon siya. No? May inopera siya na isang lalaki na kanyang, kumbaga, protege. Ang nangyari sa lalaki ito, natusok yung kanyang kamay ng bakal. Kasi may gumuhong building, natusok yung kanyang kamay. Itong lalaking ito, na protege niya, surgeon din. At iniisip niya na ito na susunod sa akin kasi ang galing nitong lalaking ito. Kaso natusok nga. So, talagang, inopera niya ng ayos, nang iningatan niya talaga. At sobrang sakit talaga, sobrang sakit. Ngayon, may isang babae na pumunta sa kanya, nagdala sa kanya ng food. At ang sabi ng babae na yun, hindi ako magaling, pero ang alam ko lang, ay magluto ng masarap na food. Pero gusto ko sabihin sa iyo, sa nararamdaman mo yan, stay strong. Stay strong. At alam niyo, nag-lighten up yung mga doktor na yun. You stay strong. Simpleng words lang, no? Dalawang salita lang. Nung sinabi niyang stay strong, di ba pagka may mga pinagdadaanan tayo, marami tayong problema, mabigat ang ating mga suliranin. Pagka nakarinig tayo ng gracious words, no? It's like a honeycomb. No? It is sweet to the soul and healing to the bones. Yung salitang stay strong, yung sinabi nung babae na yun, kahit ako, no? Na ano rin ako, na-encourage din ako. Parang ganda ng words na yun. Stay strong. Diba? Kaya, again, kung may pinagdadaanan kayo sa bagang ito, stay strong. Okay? So, yun po ang sabi ng Proverbs. Ang sabi ng Proverbs 21:23, whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. Ito ang dahilan kung bakit kailangan maging maayos tayo, mga kapatid, sa ating conversations. Okay? Bakit ingatan natin? Bakit kailangan maging courteous tayo? Bakit po kailangan na maging kalmado tayo and considerate
Sabi dito, whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from trouble. Ilan sa atin dito ang napaaway na? Nasaktan na ng maraming beses dahil sa hindi iningatan na pagsasalita. Hindi ibig sabihin dito na huwag ka na magsalita. Ano? Kung dahil punto dito, kung wala kang magandang masasabi, huwag ka na magsalita. Diba? So yan po ang sabi ng Proverbs chapter 21, verse 23. Ito po ang ibig sabihin ng conversation, no, na saturated with grace. So yun po ang una na makikita natin, no, na tatlong paraan o isa sa tatlong paraan para ang ating pong pakikipag-usap ay maging katulad ng kay Kristo. We need to be courteous, considerate, and calm. Saturated with grace. Second, sabi niyan, seasoned with salt. Okay? Seasoned with salt. So, marahil ay alam na natin ang function ng salt. No? Ito ay preservative. Ito ay for seasoning. Pampasarap, no, sa pagkain. Hindi ko po alam kung nakakain na kayo ng adobo na matamis. Ha? Gusto niyo bang kainin yun? Adobo pero ang tamis. Meron ako roommate doon sa UP. May assignment kami. Ikaw magluluto ngayon, ako bukas. Yung assignment mo isa sa susunod na araw. So, excited ako kasi adobo yung ulam. Pagtikim ko, ang lapot, no? Ang lapot sa tamis. Parang caramel. Sabi ko, ano to? Anong tawag dito? Sabi niya, yan ang adobo sa amin. Yan ang adobo ng nanay ko. Ang sabi niya, kasi nung mga bata daw sila, ayaw nilang kumain ng adobo. Kasi nga ang alat. Kaya ginawa ng nanay niya, nilagyan niya ng asukal. Kaya, yun ang kinalakihan nila. At yun ang alam niyang kainin. Alam niyo, sabi ko sa kanya, next time, huwag na magduto nito. That's the first and last na kinain ko, yung adobo na matamis or sweet adobo. Kasi, napakahalaga na maalat. No? Seasoned with salt. So, anong ibig sabihin ng seasoned with salt na conversation? May tatlo ulit itong ibig sabihin. Ang ibig sabihin ito, save, strengthen, and sustain. No? Ang ibig sabihin ng seasoned with salt, no? Kasi ang salt, pagka nilagay mo sa isang lutuin, nagpapasarap siya. Di ba? Kumbaga ay bibigay sa iyo ng tuwa. No? Nai-improve niya yung lasa. No? At ang isa pa, yun yan, na-preserve dito, ito ay ginagamit dito as preservative. So, ang ibig sabihin pala ng seasoned with salt is, you save, when you converse, no? When your conversation is seasoned with salt, you are saving a relationship, you are strengthening relationship, and you sustain relationships. Ano bang ibig sabihin? Paano ba magsalita na masasave yung relationship by strengthen at masusustain? Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 29. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Do not let any unwholesome talk come out of their mouth, but only what is helpful for leading others according to their needs, so that it may benefit those who listen. Okay, ang sabi niya, don't let any unwholesome talk come out of your mouth. No? Dapat daw walang lalabas na hindi maganda, no, na mga sinasalita ang ating mga bibig. No? Yung mga walang kwenta. Kasama dyan yung mga chismis, no, na walang basis. Di ba? Kasama dyan yung mga green jokes. Di ba? Sa mga offices ngayon, parang hindi kumpleto ang gathering pag walang green jokes. Diba? May mga office mate tayo na ang galing sa ganun. No? Ang galing makahanap ng mga kwento. At ang galing magkwento, no, ng mga green jokes. Okay?
At yung isa sa mga unwholesome talk din dyan po ay yung mga pangako na in your mind, hindi mo talaga siya tutuparin. Nangangako ka lang for the sake of peace or para makuha mo lang yung gusto mo. Yun po ang unwholesome talk. Pero sabi niya, but only what is helpful for building others up. Mga kapatid, nawa sa ating pong pag-usap, no? Kung gusto po natin na maging seasoned with salt, dapat ang thinking natin sa pakikipag-usap natin ay para matulungan ang kausap natin. Kahit sino pa yan. Sana ang lagi nasa isip natin, may encourage natin siya. No? Or kahit kaunti, no? Ay mabigyan natin ng kagaanan ang kanyang kalooban. Ito ba? As I've said, marami akong nakakausap na ganyan. Pagka nakausap ko siya, gumagaan ang loob ko. At yun din ang prayer ko. Sana, pagka may mga nakakausap akong mga tao, sana after ng meeting namin, gumaan din yung loob niya. Hindi yung sana pagkatapos ng meeting namin, grabe naman yung pastor na yun. Na parang lalo akong naguluhan na. Parang lalong hindi ko maintindihan ang gagawin ko. Lalong bumigat ang aking puso. O ba? Mangyayari po itong season with salt if we will pray. No? And if it's our desire to be like Jesus in our conversation. Sabi diyan, don't let any unwholesome talk come out of your mouth. Only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. So sana ito po yung ating verse na maalala every time we talk to people. Kahit sino, kahit bata, teenager, kaedad natin, kahit mga matatanda. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Okay? So, sa mga Thessalonian believers, yan ang sabi po ni Apostol Pablo. No? You encourage one another. No? Palakasin nyo ang isa't isa. No? Huwag nating sirain. No? Huwag nating i-dismiss ang bawat isa. Let us protect each other. Diba? And then, let us build each other's up. Hindi lang tayo, kundi yung iba din. No? Atin pong ipanalangin, no? Paano natin siya matutulungan? Paano natin ma-upgrade yung kanyang sitwasyon? Okay na po ako? So I hope nakita po natin ito. And then, itong Hebrews chapter 10, verse 25, basahin niya po natin ito. Ready? Begin. Let us together sa by encouraging one another, the Lord is okay, ito po ang dahilan kung bakit dapat tayo ay bakit tayo nagkakatipon parati. Ito po, lagi nyo itong naririnig sa akin. Alam niyo ba na ang presence nyo pala, malaking encouragement sa akin. Hindi nyo na kailangan magsalita. Pero magsalita naman kayo pag tinatanong ko kayo. Pero ang gusto ko pong malaman ninyo, ako as your pastor, as the one na nag-share po ng gospel sa inyo. Basta nakikita ko po kayo na dito, ay malaking encouragement, sumisigla at lumalakas po ang aking pong espiritu. Dahil lamang sa inyong presensya, di lalo na pagka kayo ay nagsalita. Di ba? So, yun po ang effect ninyo sa akin. Ewan ko lang kung anong effect ko sa inyo. Pero, gaya po ng sabi ng talatang ito, yung purpose ng gathering po natin is to encourage one another. Kasi ang bawat isa sa atin po may kanya-kanyang pinagdadaanan. We don't need to tell kung ano po kung ano man ang nasa puso natin. No? Pero yung marinig mo, makita mo, na nandyan may kapatid ka, may kasama ka, may pamilya ka. Diba? May kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada. Malaking kagaanan ito mga kapatid. At ito po ay buhat sa Panginoon. Hindi po ito idea ng pastor o hindi ito idea ng CGBC. Yung tayo ay magkita-kita. This is God's idea.
At itong idea ito mga kapatid, it's very helpful to each one of us. Okay? Kaya, sabi nga dito, let us not give up. No? Huwag tayong tumigil. Huwag tayong sumuko. No? In meeting together. Katulad ng ginagawa ng iba. Okay? Kahit anong mangyari, no? Kung ano man ang mga balakid along the way, let us pray, no? Na tanggalin ng Panginoon yan. Natatanggalin yan ng Panginoon. Kung ang desire natin is to meet one another. Okay? So, yan po ang makikita po natin sa base po dun sa season with salt. At dito po sa Matthew chapter 12 verse 36, bakit po kailangan maging season with salt ang ating mga sinasabi, hindi mga unwholesome talk? Kasi ang sabi dito, basahin po natin. Ready? Begin. But I tell you that everyone will give account on the day of judgment for every empty word that they have spoken. Pananagutan pala natin yung mga salita na walang kakwenta-kwentang sinabi po natin. Di ba? So, akala nyo, wala lang yun. Akala nyo, walang nakarinig doon. No? Akala nyo, walang nakapansin doon yung mga sinabi natin. Or akala nyo natin, okay lang sa lahat. Pero the day is coming. Sabi doon, the day of judgment. Yan po yung pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, huhusgahan niya kung ano yung mga sinabi mo. At siguro magugulat tayong lahat. Oh, naka-record yun. So kung halimbawa may CCTV kaya, o kaya may recorder na nakatago sa bahay natin or sa ating katawan at ipaparinig sa atin kung ano yung mga sinabi natin, lalo na pagka mga private moments natin. Ano kaya yun? Nakaka-bless kaya ito. Di ba? Mga kapatid, tandaan ninyo, sa ating pong conversations, it should be seasoned with salt. Because time will come, we will give an account. Nananagutan natin ng mga empty words na ating po sinabi. Okay? And then, yan po ang pangalawa na makikita natin. No? At yan po ang ibig sabihin ng seasoned with salt. Save, strengthen, and sustain the relationship. So, kumusta mga kapatid ang ating po mga relationships? No? How do we save it, strengthen it, and sustain it? We need to have a conversation seasoned with salt. So, yun po ang pangalawang paraan, no? Para maging katulad tayo ng Panginoong Kristo sa ating pagsasalita. Ang panghuli, ang sabi dyan, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ito po ang pangatlo, set to answer. Okay? Ang ibig po sabihin ng set to answer is ready to answer anyone. Kasi mga kapatid, ito po ang gusto kong makita natin. The moment na ganito tayo makipag-usap, no? It's always saturated with grace and seasoned with salt. People will ask questions. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit kalmado ka lang? Hindi ka natataranta. Di ba? Bakit ang ganda ng sinasabi mo parati? They will ask questions. May nagtanong na ba sa inyo nun? I remember when I was high school, third year high school, ang sabi ng kaklase ko, thank God, nung ganito yung kanyang na-observe sa akin. Sabi niya, kaklase kita simula nung elementary. At ngayon ay third year na tayo. Sabi niya ganyan. At naalala ko nung elementary tayo, mabilis ang kamay mo. Pagka ginagalit ka namin, parang kasi Fernando mo, bilis. Sinusunto ka ulit. Pero ngayon, sabi niya sa akin, ilang beses ka na namin inaasar. At kung ako ang inasar ng ganun, talagang manununto ako. Pero bakit parang haba yata ng pasensya? Sabi sa akin ganun. Sabi ko talaga, totoo yan? O niloloko mo lang ako? Hindi, napansin ko yan sa'yo. No, kasi nga, magkaklase tayo simula nung elementary.
bakit ang haba na lang, pasensya ko kayo. And then na-realize ko, siguro dahil na-Christian na ako. Ito po yung mangyayari mga kapatid. No? Pagka nakita nila, yung ating conversation ay kakaiba. When it is saturated with grace, no, and seasoned with salt, they will ask questions. And we need to be ready to answer. Minsan, hindi natin sinasagot. Di ba? Parang, ewan ko. Siguro, mabait ako ngayon. Siguro, nadala ako. Hindi yun ang tamang sagot. Di ba? Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin po ng set to answer is to clarify and to testify. No? Kasi kita-clarify nyo, bakit? So you have to answer the question. And then, by clarifying it, you are also testifying. No? Kasi sabi dito sa 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Okay? So, again, people will ask questions. People will notice. Ano ang difference? Bakit may kakanda sa'yo? Ang sabi niya, always be prepared to give an answer. To everyone who asks you to give the reason for the hope that we have. Okay. So dapat mga kapatid, alam natin bakit natin sasagutin. Ano ang ating isasagot? Bakit? Pero kakaiba. Naalala ko, binabalikan ko yung instance na yun. Wala akong sinagot. No? At iniisip ko, yung naging reaction ko, parang natuwa ako sa sarili ko. Hindi ko naalala na sabihin na dahil kay Kristo, kaya ako nagbago. Kasi it's, clarifying and testifying what happened to you. Kaya tayo inuutusan ng Panginoon to be like Jesus in our conversation. Sapagkat sa pamagitan nito, nakakapag-share tayo ng gospel. Diba? Sometimes, sabi nga nila, actions speak louder than words. At kahit ikaw ay mabait, kalmado ka lang, maayos ka magsalita. Pagka tinanong nila kung bakit, at sinabi mo sa kanila yung reason, mas effective po yun. Pero kung sa unang pagkikita nyo, share ka agad ng gospel, kailangan mong maging mabait. Kailangan mong magbago. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pedro, do this with gentleness and respect. Because sometimes, kaya na-offend yung maraming mga tao sa ating pag-share ng gospel. Ang ganito ang style, dapat pagbago ka na. No? Itigil mo na yan. Pupunta ka sa impyerno pagka tinuloy na. Totoo naman yun. Kaya lang, is it gentle and with respect? For me, ang gentleness and respect is you show them kung ano yung pagbabago na ginagawa sa iyo ng Panginoon. At pag nagtanong sila, pwede mo sabihin, kaya ako nagbago because of Jesus. At kaya ka rin baguhin ng Panginoon. Alam nyo, it's a very short message but it is very powerful, impactful sa mga taong makakaroon. Na-experience ko na yan. Basta sinabi ko yun, talagang nakikita nila, na-appreciate nila yung katotohanan na kailangan ng bawat isa ang Panginoon sa buhay nito para magbago. So mga kapatid, nakita natin itong tatlong paraan, no, para tayo po ay maging kagaya ng Panginoong Kristo when it comes to our conversation. At ayon po sa wordsrated.com, ang babae daw, nasabi ko na ito sa inyo noon, pero gusto kong ulitin, ay nakakapagsalita ng 16,215 words a day. Dami, no? So, ang ibig sabihin daw po niyan,
953.8 words per hour. Ganyan karaming nasasabi ng salita ng mga babae every day. Ang mga lalaki is 15,699 day. Hindi masyadong nagkakalayo, no? Kaya maganda din mga babae, ang mga lalaki. By the way, ito ay average female and average male. Hindi ito mga politiko. Okay, yan ang dami daw na nasasabi natin na din. At 921.7 words per hour. Ano po ang ibig sabihin ng mga data na ito? Ang ibig sabihin, we talk a lot. It's part of our lives. In fact, kahit nga tulog tayo, di ba nagsasalita tayo? May roommate ako nun. Kahit pagtulog siya, English speaking. Pero pagka gising, hindi siya makapag-English. Nakakagulat yun. At nakakatawa, sumasagot siya. Pagtulog siya, tinatanong namin, no, anong ginagawa mo na? Tapos English yung sagot niya. So, makita po natin dito na ang conversation is part of our lives. Hindi po natin dito pwedeng tanggalin sa buhay natin. Pero mga kapatid, ngayong umaga, I challenge you sa bawat isa. Kaya dito, season with salt and saturated with grace. Ilan kaya po dito yung set to answer the questions. Gusto ng Panginoon na maging katulad tayo ng Panginoon Jesucristo. At kung sa umagang ito, wala tayong desire to be like Christ, that means there's something wrong with our salvation. Kung ayaw mo or hindi ito nag-aapil sa puso. Because that is God's design for each one of us. Lalo tigit tayo ng pumipag sa Panginoon. He wants us to be like Jesus. Ay, pinunalamin. Panginoon, salamat po sa salita mo na amin po na pag-aralan. Lord, nawa ito'y nagbigay ng direksyon sa amin. At nakita namin ang purpose ng buhay namin, kung bakit kami ay nandito sa lupa, kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa kami. Because you want us to be like Jesus. Panginoon, sa unang pinag-aralan namin ngayong linggo ito, help us to be Christ-like sa amin pong mga conversations. Tulungan mo kami na maging purposeful lahat po ng amin pong sinasabi. At maalala din namin na lahat ng aming sasabihin ay aming pananagutan sa pagdating ng Panginoon Jesucristo. Kaya Panginoon, nawa ang salita mo na nagbigay ng encouragement, nagbigay din ng babala sa bawat isa. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, natin ang song leader.